Hello. Ayan. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ayan. Tayo po ay magsisimula na sa gawain ng ating Panginoon Diyos. At sinabi po dito sa ako po ay magbibigay ng sinabi po dito sa awit 66, 1 and 2. Sinabi, sumigaw sa galak ang mga nilalang. Sino po ba ang mga nilalang? Ang Diyos. Amen. At purihin ang Diyos ng may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya ibigay, awitan siya, luwalatiin ang ating Panginoon Diyos. No? At tunay na tayo po ay dapat natin na awitan, purihin ang Diyos dahil sa mga bubuting gawa na ipinagkakaloob, na ibinigay ng Diyos sa atin. Na kahit na tayo ay dumadanas ng mga problema, pagsubok, at mga alalahanin, pero tayo ay pinagtatagumpay ng ating Panginoon Diyos. Kaya karapat-dapat lamang dahil sa kanyang mga gawa, karapat-dapat lamang na siya ay purihin, sambahin at pasalamatan sa oras na ito. No? At tayo po ay tumayo upang manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa umagang ito na kami po ay muling nagkakasama, Panginoon Diyos, upang awitan ka namin at purihin at sambahin at pasalamatan sa lahat ng kabutihan na patuloy na ipinagkakaloob mo po, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, na patuloy na binigbigyan mo po kami ng kalakasan, spiritual at physical, Panginoon Diyos, upang magawa namin ang iyong kalooban, Panginoon Diyos. Lord, dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo po ang bawat isa at patawarin sa mga kasalanang nagawa po, Panginoon Diyos, ng bawat isa, Panginoon Diyos. Samahan mo po kami, Panginoon Diyos, sa buong maghapong sa umagang ito, sa first service, Panginoon Diyos, hanggang sa matapos, Panginoon Diyos, at pagkalooban ng pangunawa ang bawat isa. Lord, at pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga itatayo, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Maging ang mga instrument na gagamitin, Panginoon, at ang lahat ng maghahayag po, Panginoon Diyos, ng iyong salita, patuloy na pagpalain mo po siya, Panginoon Diyos, at pagkalooban, Santong Espiritu, at gayon din, Panginoon Diyos, ang bawat isa, Panginoon Diyos, upang lubusan namin maunawaan ang mga salitang ipapahayag mo po, Panginoon Diyos. Lord, salamat po, Panginoon Diyos, at yung mga kapatid namin na wala pa, Panginoon Diyos, at parating pa lang, samahan mo po sila. Ingatan mo po sila, Panginoon Diyos, at balutin ng dugo ng Panginoong Hesus. Lord, salamat po, Panginoon Diyos. Binabalik ko na sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Tayo naman po'y pumuri at sumamba sa ating Diyos sa oras na ito. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Hallelujah. We praise you, Jesus. Yes, Lord. Tandaan po natin who we are and what we are right now. That's for the glory of God. Amen. Praise
will never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 the time is now over, war has been won, the power of your name. Jesus the Christ has made us alive, we'll never be the same. We will never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 what a sacrifice. You laid down your life to save a sinner's heart like mine. I surrender all to you, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to your name. All that you are, all that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name. So Jesus, all that we are for your glory, yes, Lord, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 let's continue to praise the Lord. The reason why we are here right now, it is because of His amazing grace. Amen, amen. Thank you, Father, for your amazing grace. Thank you, Father God. Who breaks the power of sin and darkness? Who's mighty and so much stronger? Glory, the King above all kings. We shake the whole earth, we shake the whole earth. Beat holy thunder, Christless in no wonder. Tell of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is amazing love, that you would take my place, that you would bear my cross.
King of glory, the King above all kings. Hallelujah, Lord. Who rules the creation with truth and justice. All of His brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I thank for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Thank you, Father. Worthy is the Lamb who was slain. Hallelujah. God reminded me of His love that stands the test of time. Ano pong ibig sabihin nun? Alalahanin po natin yung sinabi sa Romans 8, nothing and no one can separate us from the love of God. Maaring meron po sa atin na umaasa sa pag-ibig ng ating magulang, kapatid, kaibigan, o ng sino mang tao. Pero hindi pa natin matatagpuan yung pag-ibig sa kanila tulad ng pag-ibig na kayang ibigay sa atin ng Diyos that stands the test of time. Amen. Ipatuloy pa natin sambahin ang ating Diyos. First thing first, Lord, I put you before all other goals, things I've strived for. I found a love that will last.
found a love that stands the test of time. I found a love that will last, more precious than gold and silver. I want you more than ever. I found a love. I found a love that will last. Only you, Jesus. I found a love that stands the test of time. I found a love that will last, more precious than gold or silver. I want you, more precious than gold or silver. I want you, more precious than gold or silver. I want you. Thank you for your love that stands the test of time. I praise you, Lord. Hallelujah. You know, Father, we are not made for anyone or for anything, Father God. We are made for worship. We are made for your embrace. We are made to bless your name. We are made to praise you, to give you praise, to give glory to your name. Thank you, Father, for this opportunity to praise you, to worship you.
Lord. At all times I will bless the Lord. At all times I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made to your embrace. Yes, Lord. I was made to worship. I was made to bless your name. Yes, Lord. We are made to bless your name, and we are blessing your name right now, Father. I hope our praise and worship is a sweet aroma to you, Father God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Let's give our praise to the Lord. Amen. Hallelujah. Let's continue to praise the Lord. Ipakita po natin kung sino tayo, ano tayo sa ating Panginoon. For our God's glory sa ating pong mga kapatid. Amen? Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Jesus! Jesus, all that we are for your glory. We praise you, we praise you. Oh, 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 oh. The fight is now over, war has been won. Power of your name, Jesus, the Christ has made us alive. We'll never be the same. We will never be the same. All that we are for your glory. All that we are for your name. Jesus, all that we are for your glory. We praise you. We praise you. All that we are. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise all that we are. All that we are for your glory. Yes, Lord. All that we are for your name. Shout, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you.
kung tayo ay na-bless. No? At talaga naman sa umaga pa lang, kailangan tayong laging blessed at laging masaya. Pagising pa lang dahil tayo ay iningatan ng ating Panginoon Diyos sa buong magdamag at sa loob ng sa araw-araw ng ating buhay. No? At sino po ang gustong itaas ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos? Sino pa mauna? Si Bebe? Siya ang tumaas kaagad eh. Sino? Ayan, si Ate Guillerma. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahapon, papunta ako dito sa ating morning watch prayer, dito sa ating congregation. Namamalat ako nung isang nung isang araw pa. So kahapon, nagpe-pray kami. Then pag-uwi ko sa bahay, uminom lang ako ng salabat at ng oregano. Sabi ko, Lord, thank you. Wala na. Pagkagising ko kanina, sabi ko, Lord, thank you. Wala na yung pananakit ng aking lalamunan. Kaya, inanyayahan ko ang mga ating kapatiran pag mayroon tayong morning watch prayer dito sa ating congregation. Atin na po kayo. Thank you. Praise God sa kagalingan. Ayan. Salamat sa mga herbal na talagang yan ay binigay ng ating Panginoon Diyos. Yan ay salabat at oregano. No? Ayan. Talagang para mawala yung mga malat-malat. Ako na mamalat din, no? Pero salamat, hindi ito maging hadlang para hindi tayo tumayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos, no? Kaya salamat sa kagalingan na ipinagkaloob kay Nanay Guillerma. Sino pa po? Ayan. Sino pa po? Ang gustong... Ayan, si Nicole. Talagang ito. Ayun, ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi akala ko po hindi rin po ako makakapag-lead kasi inatake po. Yung sa ngipin ko po, sobrang sakit na. Pag nagpabunot po ako, hindi po ako pwede talaga mag-lead. Pero nung nagpa-check up na po, hindi pa po pwedeng bunutin kasi may maga daw po sa loob. Kaya may temporary feeling lang po muna. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa provision niya rin po sa pa-check up at nakatayo din po. And most especially, nagpapasalamat po kay Lord dahil kay Lord. Nagpapasalamat po kay Lord kasi may Lord po ako sa buhay ko. Parang dumating kasi ako sa... May Lord ako na nagmamahal sa akin. Dumating kasi ako sa part na siguro po dahil lang like parang siguro after graduation, tapos may mga plans, parang may mga lang po. Parang dumaan ako para sa mga wilderness, medyo naging sensitive. And dumating ako sa part na naghahanap ako parang ng love, ng family, parang gano'n. Kasi wala na po si Papa. Tapos si Mama na lang. Tapos minsan akin yung mga bata. Yun, dumating po ako sa gano'n. Kaya naiyak ako dun sa a love that stands the test of time. Kaya salamat po kasi may Lord ako. At thank you kasi nakatayo po ako dito. And I hope sa lahat po. Kasi I realize ng mga time na yun, parang it's a shame para sa mga Christian na maka-feel ng weakness emotionally. Ganun po. And tinuruan din naman po ako ng Panginoon na alam naman po niya talaga that we are weak. Kaya po kailangan natin siya. Ang mali ko po masyado po akong danangan sa sarili kong kalakasan, sarili kong karunungan. And thank you, Lord. Maaring hindi pa po ayos yung mga situations, pero hindi naman po nagbago ang Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon na patuloy na nagmamahal sa akin at sa bawat isa po sa atin. At patuloy na mahawak. Tulad nga po na sinabi niya sa Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you. I will help you.
and I will uphold you with my righteous right hand. Kaya salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Ayan. Tunay na dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, ay talagang tayo ay pinagtatagumpay ng ating Panginoon Diyos. At kung mayroon man tayong mga problema at alalahanin, ipagkatiwala natin sa Diyos dahil ang Diyos ang tunay na kikilos at siya ang magkukumport sa atin sa anumang mga problemang dumarating sa atin. No? Siya ang magbibigay ng kagalingan, kaaliwan. No? Kaya salamat sa may Diyos tayo na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Ano? Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Ayan. Meron pa po ba? Ay, si Ate Dayan. Ayan. Palakpakan natin muli ang Panginoon Diyos. Good morning po. I would like to thank, sabi nga ni Sister Nicole, we will always have to be grateful sa love ng ating Panginoon. Thank you for the love of family, love of, most of all, for the love of God. Nagpapasalamat ako sa opportunity po na nagkasama-sama po kami, nabuo po kaming pamilya ito lang November. And the opportunity na magbanding po kami sa Hong Kong. Thank you sa mga blessing ng mga anak na although in our old age, nakayanan pa rin namin magbiyahe, lalo na po si brother husband may dinaramdam sa paa, pero nakapagdala po kami ng tungkod, nakapagdala kami ng wheelchair, at na-enjoy naman niya, although syempre nahirapan siya. Pero napakabuti ng Panginoon at binibigyan po pa rin po kami ng pagkakataon na magkasama, ma-enjoy namin yung family. But most of all, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Alam ng Panginoon yung mga desire natin, no? At ipagkakaloob po niya yan. Huwag lang po tayong magsawa na manalangin and in His right time, ibibigay niyo po ang ating mga kahilingan. Kaya praise God sa kanyang kabutihan. Ayan, abang binibigyan tayo ng lakas ng ating Panginoon Diyos, enjoy natin ang mga pagkakataon na ipinagkakaloob ng ating Panginoon Diyos, no? Dahil tunay na ang Diyos ang lahat ng ang gumagawa na para tayo ay mabigyan ng kasiyahan, kagalakan. Ano? Kaya salamat sa mga kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Ayan, kaya palapan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. At ngayon po, ihanda na po natin ang ating puso't isip sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tinatawagan ko na po ang maghahayag ng salita ng Diyos, Pastor Nonon Casimero. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Amen. December na po mga kapatid. No? At sabi nga nung kanta, malamig ang simoy ng hangin. Ayan. Kaya, nahirapan o ba kayong gumising kanina mga kapatid o bumangon? Dahil malamig ang simoy ng hangin. Pero salamat sa Panginoon at nandito kayo. Ha? Anyway, kung yung iba ay medyo na late sa pagising, meron pa man hong second service. Ayan. So, purihin ang Panginoon at salamat sa Panginoon sa kabutihan niya, no? Naniniwala po ako na ang pagpapala ng Diyos ay para sa ating lahat, hindi lamang po para sa piling mga kapatiran natin, dahil ang ating Diyos ay mabuti at Kanya pong patuloy na pinapadama yung Kanyang
habag at kabutihan sa atin. Amen mga kapatid? Amen. So tayo po ba ay handa ng makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan lamang po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Apostol Juan, John chapter 10 verse 11. At babasahin lang po natin itong talatang ito. Ang sabi po sa New International Version, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. At sabi po sa Tagalog Popular Version, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. O aming Ama, maraming salamat po sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, pag-ibig na walang kondisyon. Salamat o Diyos dahil tunay nga na kami ay hindi lang nakakakilala, kundi aming nararanasan ang iyong pag-ibig bawat sandali ng aming buhay. At sa sandaling ito, Panginoon, hayaan niyo nga po na patuloy niyong yakapin ang bawat sapo sa amin. Mayroon po sa amin ngayon na nalulungkot, na nabibigatan, meron sa aming nababalisa, meron po sa aming nangihina, meron po sa amin na natatakot, meron po sa amin na bagsak ang pakiramdam. Pero alam namin, Panginoon, na kayo ay malapit sa amin at patuloy niyo, Panginoong, sinasabi sa amin kung gano'n niyo po kami kamahal at ito po ay pinapadama niyo po sa amin. Sa umagang ito, Ama, dalayan ko po na muli kayo ay magpahayag ng iyong sarili sa amin. Kayo, Panginoon, ang mag-ingat din ng iyong salita na ibabahagi po sa amin. Kayo po, O Diyos, ang gumabay sa amin sa umagang ito. At dalayan ko rin na kausapin niyo po ang bawat sa po sa amin sa isang personal na paraan, O aming Panginoon. Salamat po, Ama. At kayo na rin po ang mag-ingat sa aming mga mahal sa buhay na aming naiwan, sa aming matahanan. At kayo po ang patuloy na tumulong din sa iba naming mga kapatid na sila ay makarating sa inyong banal na gawain. At inaangkin ko, Panginoon, na hindi po lalabas ang aking mga kapatid, na hindi niyo po muling binibigyan ng panibagong kalakasan at kasiglahan. Salamat po, O Diyos. At sa ina po namin binabalik ang lahat ng kapurihan at kalwalatian sa pangalan namin, Panginoong Yesus, at ang lahat na naniniwalang siya ay mahal ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mara po tayo makupo, mga kapatid, at pagpapatuloy po natin ang serye ng ating mensahe patungkol sa pagkilala o pagkaalam ng puso ng Diyos, knowing God's heart. Nakita na po natin yung unang ilustrasyon ng Diyos para lalo nating maunawaan kung ano ba talaga ang puso ng Diyos. No? At yun na nga po ay ang ilustrasyon na ang Diyos ang ating, yung una, yung natutunan na natin. Siya ang ating, ulitin ko na po uli yung mensahe natin. Nalimutan nyo na. Ayan. Ang Diyos ang ating Ama. Amen? Praise God. At pangalawa, titignan po natin isa pang magandang ilustrasyon sa Biblia para malaman natin kung ano talaga ang puso ng Diyos tungo sa atin. And that is God as a shepherd. Ang Diyos bilang isang pastol. Okay? Now, alam ko dito sa ating bansa ay hindi ito karaniwan, no? Hindi tayo malimit nakakita ng mga pastol
na nag-aalaga ng mga tupa, bagamat minsan sa paring sa makita tayo na, nakakita na po ba kayo ng tupa mga kapatid? Yung actual na tupa? No? Saan kayo nakakita? Manila Zoo. Yan, nakita rin talaga ako na sa Manila Zoo. Pero nakita kong tupa ron ay ang dumi. No? Tsaka parang yung buhok, yung wool niya, hindi na alagaan. Siguro walang pastol. Okay, yung ano lang, yung nagbabantay lang dun sa zoo. Anyway, pero I hope na sa pamamagitan ng mensaheng ito ay lalo nating makita kung gaano ba talaga yung pagmamahal ng isang pastol sa kanyang tupa. At yon ang nagpapahiwatig din, nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So, ano nga ba ang puso ng isang pastol? Sa binasa natin sa John chapter 10, verse 11, sabi doon na, sabi ng ating Panginoong Yesus, siya ang mabuting pastol. At ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Okay? So dito makikita natin na ang unang katangian ng puso ng Diyos bilang isang pastol ay He has a sacrificial heart. Ayan lang po ang binigay kong term. Meron siyang puso na handang magsakripisyo. Isang puso na meron tinatawag na sacrificial love. Merong pag-ibig na nagsasakripisyo. At sa mensaheng ito, makikita natin kung paano ba pinapakita ng Diyos ang kanyang sacrificial love sa bawat sa atin. Okay? Pero naalala ko yung sinabi rin sa isa po kasi talaga sa ilustrasyon na malimit natin makikita sa Biblia patungkol sa Diyos ay ang ating Diyos ay isang pastol. At siguro, familiar na kayo doon sa isang psalm o awit na talagang hina-highlight ang pagiging pastol ng Diyos. At yan ang awit 23. Okay? So kung kayo ay nakaka-attend ng pangalawang service, alam nyo na si Brother Spock ay once a month nagsishare po patungkol sa Psalm 23. At napakaganda po talaga ng awit na yan. Ang sabi sa Psalm chapter 23 verse 1, siguro kahit hindi nyo nabuksan niyo yung mga Biblia, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? Ang sabi dyan, sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. No? Medyo ingat lang po kayo sa pagsabi ng verse na yan. Dahil may isang bata, sabi niya, nung pinarecite sa kanya yung Psalm chapter 23 verse 1, nasabi niya, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako mangkukulang. Okay? Okay. So, totoo naman din yung sinabi niya. Hindi siya mangkukulang. No? Pero hindi mangkukulam ang nakalagay dyan. Magkukulang. Okay? So, paano ulitin ko yung tanong? Paano pinapakita ng Diyos ang kanyang mapagsakripisyong puso? Una sa lahat, by continually searching for the lost sheep. Sa pamamagitan ng patuloy niya na paghahanap sa nawawalang tupa. Alam niyo po, tayo ay hinalintulad sa mga tupa. At tayo sa ating pagiging makasalanan, ang sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6, wala po yan sa ating notes. Ang sabi po dyan, Isaiah chapter 64 verse 6, ang lahat sa aming pawang nagkasala, sorry. Okay, I think, saglit lang ho na.
Okay. Palagi hindi po ito yung talata. Pero babasahin ko lang po yung verse 4. Sabi diyan, of verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Okay? Okay. Yan. Okay, tayo po, sabi rito, ay naging marumi, kahit ang ating mabuting gawa ay katulad ng mga maruming basahan. Okay. Now, meron pong isa ring talata dito sa Lumang Tipan, sa Isaiah, na sabi doon, all we like sheep have gone astray. Now, we have turned, each of us have turned to his own way, and the Lord has imputed unto him yung punishment, no, para sa atin. Okay. So hanapin ko lang po yung verse na yon. Pero sabi nga doon, tayong lahat ay tulad ng mga tupang nagkaligaw. Okay? Sa ating mga kasalanan, tayo ay parang mga tupang naligaw. Kasi alam niyo po, kailangang maunawaan natin kung ano yung katangian ng mga tupa. Ang mga tupa po, mga kapatid, ay sabihin naman, maaaring hindi maganda, no, yung salitang ito, pero ang mga tupa ay one of the sabihin natin dumbest animals, no? Yan ay isang uri ng hayop na talagang sabihin nating mahina, no? Mahina ang kaisipan. Dahil ang mga tupa ay wala po silang sense of direction. No? Wala silang kakayanan na malaman kung anong tamang direksyon na dapat nilang tahakin. Kaya kailangan nila ng isang pastol. At yun ay nagsasalarawan sa atin. Na tayo sa ating kasalanan, tayo ay naligaw. Na tulad ng mga tupa. Pero anong sinabi na salita ng Diyos? Ezekiel chapter 34, verse 16. Ang sabi dyan, I will search for the lost and bring back the strays. Sa Tagalog, hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Now, doon sa unang bahagi ng talatang ito, ang sabi ng Panginoon, hahanapin niya ang mga nawawala. Sino nga uli yung mga nawawala? Tayo. Tayo yung mga nawawala o naliligaw na tupa. At ang Diyos bilang isang mapagmahal na pastol, siya ay committed o siya ay tapat na maghahanap sa nawawalang tupa. At tayo yun, mga kapatid. At yan nga po ay mabasa natin sa isang talinghaga ng ating Panginoong Yesus sa Luke chapter 15 na merong sa Luke chapter 15 merong tatlong nawawala. Una, merong nawawalang naalala niyo ba yun? Okay, sabi sa verse 3, sabi rito, is it Luke chapter 15, okay, and verse 3 and 4, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may isang daang tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Verse 4. Okay? So, ganoon ang isang
totoong pastol. Pag meron siyang isang nawawalang tupa, hahanapin niya yon. Iiwan niya yung 99 o yung mga tupang hindi nawawala. At hahanapin niya yung kahit isang tupa na yon. Dahil mahal niya yung kanyang mga tupa. Naalala ko tuloy, para ding isang ama, di ba? Pag ang ama ay may nawawalang anak, no? Hindi yung nawawala, sabihin natin na yung parang alibugha, no? Pero yung maring nawala talaga, no? Anong gagawin niya? Di ba? Yung sino mga magulang dito na maring pansamantala ay nawala ang inyong anak. No? Halimbawa kayo ay namamasyal at napansin nyo, nawawala yung anak nyo. Di ba? Pero alam nyo, naalala ko noon nung sa ministry ng care center, merong naalala ko may isang bata na kami inalagaan, pangalan niya ay Shervin yata, pangalan ng batang yon. At siya ay nawawala. Siya ay, ano siya, yung tinatawag na, may silang term doon no? Yung foundling, no? Nakita lang siya ng isang concerned citizen na palaboy-laboy. No? At kinukop siya ng care, yung partner ng ating church. Alam niyo ba yung tatay niya, ang tagal palang hinanap si Shervin. To the point na yung tatay niya ay nawala ng trabaho. Dahil talagang hindi na siya nagtrabaho. Hinanap lang niya yung anak niya. Amen? Pero purihin ng Panginoon. Nalaman niya na si Shervin ay nasa care center at napuntahan niya doon at naibalik yung kanyang anak sa kanya. At siyempre, makikita mo talaga na tuwang-tuwa yung tatay na yun na nakita niya yung anak niya. Amen? Biro niyo, sinakripisyo niya yung trabaho niya para lang hanapin yung anak niya. Ganon ang ating Diyos. Kasi dahil sa pagmamahal niya sa atin, ang ating Panginoong Yesus, iniwan niya ang kanyang tahanan sa langit. Nagkatawang tao para hanapin tayong mga naliligaw. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 16, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila alagaan ko rin at pakinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. So yun talaga ang hangarin ng ating Panginoong Yesus. Na talagang maibalik niya yung mga nawawalang tupa. Nasabi nga rito, sila ay maging isang kawan sa ilalim ng isang pastol. So hindi tumitigil ang ating Panginoong Yesus sa paghahanap sa mga taong naliligaw. Dahil gusto niyang yung mga taong yon ay maligtas. Amen mga kapatid? At tayo mga nakakilala sa Panginoon, I believe na kung yun ang puso ng ating Diyos na hinahanap niya yung mga naliligaw, tayo na natagpuan ng Panginoon, we also share the same heart. Nahangarin na rin ang puso natin na tulungan yung mga nawawala na sila ay makilala sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? No? So, yun ang unang pagpapakita ng pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Patuloy niyang hinahanap ang mga naliligaw na tupa. Pero alam niyo, naisip ko rin, minsan kahit tayo natagpuan na ng Panginoon, minsan dumarating yung panahon, parang naliligaw ulit tayo. And naliligaw, not in the sense na umaalis tayo sa kanyang, yung kanyang kawan, o kaya yung kanyang pamilya. Kasi talagang ano naman tayo naniniwala po ako pag tayo tupa na ng Panginoon, tayo anak na ng Panginoon, hindi na tayo pwedeng mawalay sa Kanya. Amen? Pero minsan, sa ating mga kahinaan at sa ating mga maling desisyon, tayo ay parang naliligaw uli.
Pero alam niyo, mahal talaga tayo ng Panginoon. Hindi niya hayaan na tayo ay manatiling malayo o kaya naliligaw. Hahanapin pa rin tayo ng Panginoon at talagang gagawa siya ng paraan para tayo ay muling mapalapit sa Kanya. Amen, mga kapatid? No? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Pangalawa, pinapakita ng ating Diyos, ang ating pastol, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagsasakripisyo sa pagbibigay ng pangailangan ng kanyang mga tupa. No? By providing the needs of the sheep. Okay? At titingnan natin ngayon yung sinabi ko ng kilalang-kilala nating awit, Psalm chapter 23. Ang sabi nga dito sa verse 1, binasa natin verse 1 kanina, verse 2, ang sabi dyan, He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters, He refreshes my soul. Ang sabi sa verse 2. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako ng kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Okay. So, ang isang pastol, talagang titiyakin niya na yung pangangailangan ng kanyang tupa ay matutugunan. Ano yung mapangailangan ng tupa? Kailangan niya ng, siyempre, pagkain. Ano pa? Kailangan niya ng tubig. Ano pa? Okay, kailangan niya ng tupa ay makapahinga. Yung kapahingahan. At yun ang ginagawa of kasama rin siyempre yung shelter. No? At alam niyo, ang pastol ay tinitiyak na matugunan yung mapangailangan yan. Kasi alam niyo ba ng mga tupa, hindi lang they have no sense of direction, pero hindi rin nila alam kung ano yung tamang pagkain at tamang inumin. Ang mga tupa raw, ay kwento ito ng isang talagang pastol. Sumulat siya ng isang aklat, yung A Shepherd's Look at Psalm 23. No? Sabi niya, ang mga tupa raw talaga, kahit anong makita niyang, halimbawa, yung halaman, kahit anong makita yung halaman, kakainin niya. Kahit yung halaman na yon ay maring nakalalason. No? O kaya yung halaman na yun ay wala namang sustansya. Kakainin niya yan. At ganoon din, pag may nakita siyang tubig, kahit sabihin natin marumi yung tubig, iinumin niya yan. Kahit may mga parasite yan na makasama sa kanyang katawan, hindi niya alam yun. Iinumin niya yan. Kaya ang gagawin ng pastol, titiyakin niya o aakay niya yung mga tupa niya, sabi nga dito, sa mainam na pastulan. Amen? I think meron tayong larawan dyan. No? Ayan. Diba? Talagang dyan, dadalhin ng pastol ang kanyang mga tupa sa mainam na pastulan. Yung talagang luntiang lugar na makakain siya ng tamang pagkain. Huh? Alam niyo, ganyan din ang ating Diyos. Well, I believe, this applies to God's provision sa ating mga physical needs. Dahil alam natin na sino ba nagbibigay sa atin ng ating makakain sa araw-araw? Ng ating iinumin? Ng kapahingaan sa atin? Di ba ang ating Diyos? No? Pero hindi lamang physical na pagkain at inumin ang binibigyan ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng espiritual na pagkain at inumin. At yan ay makikita natin sa kanyang salita. Amen, mga kapatid? No? Kaya itong mga, sabihin natin itong mga natural illustrations na to, meron din itong mga spiritual
meaning. Okay? At ang mga tupa raw talaga, hindi yan basta-basta hihimlay. No? Kailangan sila ay ligtas mula sa anumang takot, sa anumang tensyon. Kasi pag ang mga tupa, meron sila mga pag-aaway-away, hindi yan hihimlay. No? O kung may mga halimbawa, may mga nag-aggravate sa kanila, halimbawa yung mga peste, no, nagumugulo sa kanila, hindi yan hihimlay. No? Kaya ang gagawin ng pastol, tutulungan ng mga tupa na maalis yung mga hadlang na yon para sila ay talagang humimlay sa mainam na pastulan. At hindi lang yon, sabi nga, sila ay inaakay sa tahimik na batisan. No? Sa tahimik na batisan. So, at hindi lang yon, pero sabi rito, He refreshes my soul. Siya ang nagbibigay ng bagong kalakasan sa atin. No? Kasi mga tupa, marami ring mga ano yan, mga sabihin natin yung mga gumugulo sa kanila. Yung mga nagpapahina sa kanila. Kaya, ang gagawin talaga, titiyakin ng pastol na sila ay magkakaroon ng sapat na kapahingahan. Katulad din ang ating Diyos sa atin. Kapag tayo ay nabibigatan, no? Sabi nga sa Mateo 11, pag tayo ay napapagal, inaanyayahan tayo ng Panginoon lumapit sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Amen, mga kapatid? Sa presensya niya. So, yun ang ginagawa ng pastol. Medyo lalaktaw tayo, sabi nga rito sa verse 5 ng Psalm 23. Sabi dyan, You prepare a table before me in the presence of my enemies, my cup overflows. Sa harap ng likod mo, ako ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway at nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Meron akong isi-share lang sa inyo, no, na natutunan ko rin to dun sa aklat na yon. Hindi lang pala sa mainam na pastulan pwedeng kumain yung mga tupa. Merong tinatawag na yung tablelands. Ano yung mga tablelands? Yung matataas na lugar sa kabundukan na sagana rin sa pagkain para sa mga tupa. No? At hindi siguro nagkataon, ang tawag ng iba dyan sa mga tablelands na yan, yung mga lugar na yun sa matataas na lugar, ang isang tawag dyan ay mesa. Narinig niyo na ba yan? No, yung mesa. Okay? Siguro, syempre, ang alam nating mesa, yung lamesa. Di ba? Ay, iba naman yung mesa ho yun. No? Pero, di ba, yung mesa, lugar din yan. Lugar yan na naluntian. At ang ginagawa ng pastol, inaakay din niya yung mga tupa sa mga matataas na lugar na yon. You prepare a table before me in the presence of my enemies. No? May certain season, merong panahon na dinadala ng pastol yung mga tupa niya doon sa lugar na yon. Okay? Hindi ko na lang maipaliwanag yung mga detalye. Pero, kumaga, interesting lang nung nalaman ko. Dahil sabi nga rito, naghahanda siya ng dulang. Mga kapatid? Kumbaga, ng lamesa na puno ng kanyang pagpapala para sa kanyang mga tupa. Kaya, mahal na mahal ng pastol ang kanyang mga tupa. Amen? Hindi niya pinapabayaan. Kaya niniwala po ako, kahit nakakaranas tayo ng kakulangan,
nakaranas tayo ng kagipitan, nakaranas tayo ng minsan ay kahirapan, pero hindi pa rin tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Dahil pangako niya yan, pangako niya yan. Hindi niya hayaan ang kanyang mga anak ay maghirap to the point na yung kanilang mga anak ay, di ba sabi sa awit, ay mamamalimos. No, nang makakain. Dahil pangako ng Panginoon, He will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen, mga kapatid? Pangalawa, isa pang binibigay, so ang tawag po dito yung sustenance. Ang pangalawang binibigay ng pastol, yung kanyang guidance, yung kanyang paggabay. Ang sabi nga sa Isaiah, nabasa na natin kanina, no? He leads us He guides us along the paths of righteousness, right paths for His name's sake. Pero meron din sinabi sa Isaiah chapter 40, verse 11, na at tulad ng pastol, yung kawan niya ay kakalinghain, sa sariling bisig, yung mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. No? Ang sabi rito, He gently leads those that have young. No? Pero lahat naman ginagabayan ng pastol. Pero lalo na yung ang isa talagang binabantay maigi ng pastol, yung mga tupa na merong anak. Yung may supling. Okay? Tinitiyak, meron akong ding nalaman na tinitiyak ng pastol na hindi malalayo yung anak sa kanyang ina. No? At isang ginagamit niya dyan, yung kanyang tungkod. Pag medyo nalalayo yung isang anak, ang gagawin niya, gagamitin yung tungkod niya para ilapit uli yung yung anak na yon sa kanyang ina. No? Anyway, sabi diyan ginagabayan ng pastol ang kanyang mga tupa dahil sabi ko kanina, ang mga tupa wala silang sense of direction. Pag hinayaan mo ang tupa kung saan pupunta yan. Kahit ang mapupuntahan niya ay bangin na, no? Hindi niya alam. Diba? Kahit ang pupuntahan niya ay mapanganib na lugar, hindi niya alam yon. Basta, lakad lang siya ng lakad. No? Di ba, garan din tayo mga kapatid? Minsan di natin alam yung dapat nating tahakin o kaya yung hakbang na gagawin natin. Kaya kailangan natin talaga ang Panginoon na parati tayong gabayan para hindi tayo mapahamak. Amen, mga kapatid? Hindi tayo ng gabay at karunungan sa Kanya. Pero ganoon ang ating pastol. Hindi magkukulang ang kanyang paggabay sa atin. At pangatlo, yung kanyang proteksyon at kaaliwan. Sabi sa verse 4, Even though I walk through the dark valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me, and you anoint my head with oil. Kahit na ang daang iyo'y tumatak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Amen, mga kapatid? Merong panahon na kailangang dalhin ng pastol ang kanyang mga tupa sa mga lambak, yung mga valleys. Bakit? Dahil, di ba nabanggit ko kanina, nagpupunta sila sa matataas na lugar. Pero ang tanging paraan para makapunta sila dun sa matataas na lugar na yon ay through those valleys. Naalala ko yung shinare ni Brother Spock na yung mga valley na yon, yun yung mga panahon, sitwasyon sa buhay natin na tayo ay talagang dumadanas ng matinding pagsubok, nagkakaroon tayo ng takot, nagkakaroon tayo ng kabalisahan,
Pero dahil kasama natin ang ating pastol, sabi niya, hindi tayo matatakot sa anumang kasamaan. Amen, mga kapatid? Pero alam niyo ba, mga kapatid, na ito, on a positive side, yung mga lambak na yan kasi ang pinaka mabuting daan papunta sa matataas na lugar. That is the best route to the top. Okay? At itong mga valleys na to ay well-watered. Maraming ano dyan, maraming lugar na makainom yung tupa. At sa mga lugar din na yan, sabi nga, it's where the richest feed and best forage is to be found. Wala yan sa notes natin. Yan daw ay mga lugar din na maraming mga saganang pagkain na pwedeng makain yung tupa. Doon sa mga valley na yon. No? Yung alang, yung mga lugar na yan, marami rin panganib. Kasi pwede may mga nagtatagong mga mababangis na hayop. At may panganib din, na lalo na sa panahon ng tagyelo, na magkaroon ng mga yung mga avalanche, no? O kaya ibig sabihin merong mga bagay na pwedeng bumagsak para mapahamak yung mga tupa. Pero dahil nariyan ang pastol, yung mga tupa ay nagkakaroon ng kapanatagan. Dahil kasama nila ang kanilang pastol. Alam niyo ba, mga kapatid, ang isa talagang makapangyarihang katotohanan na magbibigay ng kapayapaan at katatagan sa atin sa panahon na tayo dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay natin ay ang katotohanan na kasama natin ang Diyos. At pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Amen, mga kapatid? That truth alone is very powerful. Na meron tayong Diyos na hindi tayo iiwanan. Kaya naman ang pinagdadaanan mo ngayon, mga kapatid, huwag kang magpadaig sa takot o sa alalahanin. Isipin mo parati na kasama mo ang Diyos. At siya ay mas makapangyarihan sa anumang sakit, mas makapangyarihan sa anumang kawalan, mas makapangyarihan sa anumang panganib na pwede mong harapin sa buhay mo. Amen, mga kapatid? Sabi ron, thy rod and thy staff, they comfort me. Wala akong panahon para i-discuss ito, pero mahalaga po yung tinatawag na pamalo at tungkod. No? Ang pamalo ng pastol ay ginagamit para ingatan din yung mga tupa. Kasi pag meron daw palang mga mababangis na hayop na gustong silain yung mga tupa, anong gagawin ng pastol? Paluin. No? Yan. Pero meron daw mga pastol na magaling magpuntirya. Pwede niyang ihagis yung kanyang no? Pwede niyang ihagis yung kanyang pamalo. At tatamaan niya yung mabangis na hayop na yon. Pero ginagamit yun para ingatan ng tupa, para disiplinahin ang tupa, at para ituwid ang tupa. No? Paano ang pagdidisiplina? Pag nakikita niya ang isang tupa ay medyo lumalayo, ang pwede raw gawin ng pastol, ihagis niya yung kanyang
pamalo. Saan pupunta yung pamalo? Hindi ho sa tupa. Hindi ho sa tupa. Doon lang sa tabi ng tupa. Oo. Kasi pag hinagis siya sa tupa yun, baka mabukulan yun, di ba? Okay. Ano lang yung medyo pahangihan lang, yung hagingan, no? Para maisip ng tupa, nako, mali pala itong pinupuntahan ko, di ba? So, babalik siya. Amen? Pero hindi gagawin ho ng pastol na ihagis mismo sa tupa yun. Ha? Okay. At ginagamit daw yon para ituwid. Kasi ang pastol, pag dumadaan pala yung mga tupa sa yung pintuan, iniisa-isa niyo yung mga tupa. Gamit niya yung kanyang pamalo na yung kanyang para tingnan, no? Suriin, lalo na yung kalagayan ng kanyang mga tupa. Anyway, at yung tungkod, mahalaga din yon. Yung tungkod ay ginagamit ng pastol para ilapit yung mga tupa sa kanya. No? Minsan kasi yung tungkod ng pastol, napansin nyo, hindi naman yung basta diretsyong Merong sa bandang huli niya, merong parang may kawit. Di ba? So, ang ginagawa ng pastol pala, minsan ginagamit niya para ilapit yung yung tupa sa kanya. Okay? Gusto ng pastol na maging malapit sa kanyang tupa. At paggabay din niya yan sa kanila. Lalo na pag sila ay na-entangle sa mga halaman, dahil lalo pag mahaba yung kanilang wool, yung balahibo nila, minsan sumasabit sa mga halaman. So, ang gagawin ng pastol, gagamitin niya yung tungkod niya para makaaktakas o makaalis yung pastol, yung tupa roon. Alam niyo ba, merong sinisimbolize yung tungkod at pamalo. Ano yun? Ang simbolismo ng pamalo ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil ito rin ang ginagamit ng Diyos para ingatan tayo. Para ituwid tayo. Para disiplinahin tayo. At ang sinisimbolo naman ng tungkod ay walang iba kundi ang banal na Espiritu, the Holy Spirit. Kasi yan yung nagko-comfort. Yan yung nag-guide sa atin. Di ba mga kapatid? Ang banal na Espiritu. So anyway, at sabi nga rito sa John chapter 10, verses 11 and 12. Bilisan ko na lang po. Kaya lamang pupunta rito, chapter 10, verse 11 and 12. Ako ang mabuting pastol, inaalay ang mabuting pastol ng kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa, palibasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Okay? So, makikita natin yung talagang pag-iingat ng pastol sa kanyang mga tupa. Pag merong mabangis na hayop na gustong umatake, no? Ang gagawin talaga ng pastol, talagang haharapin niya yung panganib na yon. Amen? No? Pero yung mga upahan daw, hindi ganon. Yung mga upahan, tatakbo. Ililigtas yung sarili nila. Pero ang mabuting pastol, talagang iingatan niya ng kanyang buhay ang kanyang mga tupa. At ganoon din ang ating Panginoon sa atin. Amen, mga kapatid? Pag meron siyang nakikitang kaaway na gustong maminsala sa atin, mismo ang ating Diyos ang mag-iingat, magpo-protect, magde-defend sa atin.
Asahan po natin yan. Dahil siya ang ating mabuting pastol. Amen? Amen mga kapatid? At pangatlong para ng pagpapakita niya is by being with the sheep all the time. Alam niyo ba na mga pastol ay hindi niya iniiwan ang kanyang mga tupa? Alam po ba natin yon? No? Sabi sa Jeremiah 31 verse 10, He'll watch over His flock like a shepherd. At meron nga nagsasabi na kahit sa panahon ng pagpapahinga at pagtulog ng mga tupa, nandun pa rin ang pastol. May larawan tayo dyan. Nasaan ang pastol? Nasa gate. Diba? No? Doon siya natutulog. Doon siya nagbabantay. Kung sa bagay, pwede namang hindi niya nagawin yan. Lagyan niya lang ng tarangkahan, di ba? Pero, gano'n ang pastol sa kanyang tupa. Hindi niya talaga iiwan ang kanyang mga tupa. At ang ating Diyos, pangako niya, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Matthew 28:20. Pangako niya, Hebrews 13:5. Ano sabi doon? I will never leave you nor forsake you. At lalo na pag tayo dumadaan sa mga lambak, sa mga pagsubok sa buhay natin, sasamahan tayo ng ating Diyos. Pinakahuli, nabilisan ko na lang po, He has an intimate heart. Isang pusong malapit. Paano niya pinapakita yon? Sabi nga, sa Isaiah 40:11, nabasa natin kanina, He gathers the lambs in His arms and carries them close to His heart. Yung mga tupa pala, lalo yung mga batang tupa, gustong-gustong kargahin ng pastol. Amen? Amen? Pero syempre, pag malaki na, mahirap nang kargahin yon, di ba? Parang yung mga anak nyo, di ba? Pag maliit pa lang, ang sarap-sarap kargahin. No? Pero pag teenager na yan, hindi nyo nakakargahin yan, di ba? Pero gusto nyo parang malapit sila sa inyo. Pero ganun pala ang pastol. Lalo na yung mga batang tupa. Gusto nyo talagang dalhin. Bakit? Gusto niya mapalapit. Madama nung tupa na talagang malapit yung kanilang pastol. Amen? At isa pa, by knowing His sheep intimately. Sa pamamagitan ng pagkilala niya sa kanyang mga tupa ng sobrang malapit. Dahil ang sabi sa John chapter 10 verse 14, Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala nila ako. At sabi sa verse 27, ang aking mga tupa ay nakinig sa aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen mga kapatid? Kung nandito kayo no, sa sinishare ni Brother Spock, meron siyang isang video na pinanood. No? Naka-ready ba rin yan? No? Siguro panoorin lang natin. Maiksi lang naman yan. Makikita natin kung gaano talaga kakilala ng tupa ang kanilang pastol. Okay, so panoorin lang natin at maring dito na rin tayo magwawakas. Alam niyo ba, kilala tayo ng ating pastol? Amen? Kilala niya tayo at hindi lang niya tayo kilala, pero siya ay nakikiisa sa atin. Siya ay nakakaunawa at siya ay nakikiramay sa atin. Okay? Sige, so I think ready na yata. One more time.
Oh, one is So, yung mga tupa, kilala nila yung kanilang pastol. Yung tinig ng kanilang pastol. At pinapakita dyan sa atin na tayo din, ng mga tupa ng Panginoon, nakikilala natin ang tinig ng ating pastol. At pag narinig natin ang tinig ng ating pastol, anong gagawin natin? Susunod tayo. Amen, mga kapatid? No? Yun ang sabi sa kanyang salita. Kaya mga kapatid, alam ko maiksi lang itong pagpapaliwanag na to, pero huwag natin kalilimutan na ang ating Diyos ay isang mabuti at mapagmahal na pastol sa atin. Tayo po ay manalangin. O aming Ama, maraming salamat po higit sa lahat sa iyong pag-ibig na may pagsasakripisyo para sa amin ng mga tupa ninyo. Dahil sa inyong dakilang pag-ibig, inyo pong inalay ang inyong buhay doon sa krus para sa amin. Upang kami ay hindi na maligaw, kundi kami ay makapanumbalik sa inyo at maranasan namin ang isang buhay na pakipagrelasyon sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na parati naming hindi lang maalala, kundi kami magtiwala sa inyong pagiging pastol sa aming buhay. Na katulad na nakita namin ngayon na inyo pong pinapakita ito sa maraming paraan. Ang inyo pong pagmamahal at ang inyo pong hangarin na maging malapit sa amin. O Diyos, dalayan ko, na ang katotohanan ito ay patuloy na maranasan at lalo pang maranasan ng bawat isa po sa amin na inyong mga tupa. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Praise God. So tayo po ay dadako na sa isa pang bahagi ng ating pagsamba. Yan po ang ating pagbibigay. Tinatawagan ko po yung